Sundalo. Iyan ang unang pumasok sa isip ko nang ako ay tinanong ni Papa kung ano ang magiging pangarap ko paglaki. Sa buong pamilya siguro namin ay masasabi kong ako lamang yata ang kauna-unahang maging isang sundalo sa angkan. Suportado naman ako ni na Mama at Papa. Dahil syempre, may maipagmamalaki sila sa mga kamag-anakan nila at sa mga kapitbahay. Dito kasi sa bansa, kapag isa kang sundalo, ang unang pumapasok sa isip ng mga tao, matatapang. Kaya pinursigi ko ang pagpasok ko ng militar noon. Hindi na bago sa Mindanao ang mga bakbakan ng mga rebelde at sundalo ng gobyerno. Matagal ng panahon na pinag-aagawan ng lupain ng Mindanao sa pagitan ng mga Moro at Kristiyano. Kung sino ba talagang nagmamay-ari ng lupa. Totoo naman ang sinasabi ng kasaysayan na ang unang nagmamay-ari ng lupain ay ang mga kapatid nating Muslim hanggang sa dumating ang mga dayuhan. Sadya lang na hindi nagkakasundo ang mga paniniwala at prinsipyo ng bawat isa. Ang kwentong ibabahagi ko, isang pangyaring hindi ko malilimutan sa tanang buhay ko. Ito rin ang nagudyok sa akin na tumigil sa pagsusundalo at iwan ang pagiging militar. Tawagin niyo na lamang ako bilang si Private First Class Trevor Manansala. Nagkaroon ng balita na nagkaroon umano ng ambush sa mga kasundaluhan sa Zamboanga na halos ikamatay ng karamihan sa kanila. Ayon sa report na natanggap ng AFP, ang mga rebelde umano na nag-ambush sa mga militar sa kasagsagan ng operasyon ay mga armed group mula sa Basilan. Nangyari ang bakbakan sa kalagitnaan ng gabi. Ayon na rin sa report ay 2 umano ang nakaligtas. Pero pinawian ng buhay ang isa, habang ang natitirang sundalong nakaligtas naman nabaliw. Unang beses siguro nilang magkaroon ng ganong klaseng engkwentro. Siguro mahina ang loob. Kaya yun, nabaliw. Sinubukan nilang kausapin yung lalaki kahit wala sa katinuan. Nagsalita naman siya pero putol-putol ito makipag-usap. Sabi niya, may natira pa daw ng mga kasamahan niya. Wala na ba siyang ibang sinabi? Meron pa daw.
May mga kakaiba daw siyang sinabi tulad ng mga pangil, apoy, ilog, kulungan. Masyado siyang skeptic eh. Sa mga sinasabi niya talagang nasisiraan na siya ng bait. Ha, nakakalungkot nga lang. Kumpirmado na din ng kasapi natin na magkakaroon tayo ng sarili nating operation. Reinforcement to Manansala. Baka sakaling may mailigtas pa tayo sa mga kasamaan ng nabaliw. Mahigit kumulang 50 kami na ina-launch ng higher office habang si Lieutenant Ramirez naman ang nagsisilbing supremo namin. Binigyan lamang kami ng Brigadier General na hanapin sa loob ng 48 oras sa mga natitirang sundalo sa naturang lokasyon. Maging buhay man o patay. Ayos ka lang ba, Tol? Kinakabahan ako sa operation natin, Tol. Sa dami ng operation na nasamahan ko, ito lang yung tanging nagpapakaba sa akin. Parang may hindi magandang mangyayari. Sus, namimiss mo lang ata yung girlfriend mo.
Sino-sino mga rebelding grupo yung nang-aambush sa mga kasama natin? Mga dating MILF na tumiwalag. Sumapi sa Abu Sayyaf. Uy, para saan mo gagamitin yan? Malaga to sa akin. Dito ko malalaman kung nandito ba sila sa paligid o wala. Nararamdaman ko sila sa paligid, Trevor. Malapit lang sila sa atin. Alam ko ang lugar na ito. Ito yung sinasabi ng mga kakilala ko sa Visayas na pinamumugaran ito ng mga kakaibang nilalang. Hindi ako maaaring magkamali. Bigyan nawa tayo ng lakas ni Allah. Allah yamin na. Talasan niyo yung mga mata niyo, men. I did not command to open fire. Sorry, sir. May tao kasi dyan sa may kakahuyan. Baka isa sa mga rebelde o Abu Sayyaf. Remember, men,
Sanay sa gubat ang mga kalaban natin. Kaya gamitan naman natin ng kahit konting utak lang. Kapag sinabi kong walang magpapaputok, walang magpapaputok! Do you understand? Yes, sir. Yes, sir. Meron na lamang tayong natitirang 40 oras na hanapin ang natitirang militar. Saka na lang ulit tayo magpapatuloy ng paglalakad. Magpahinga muna tayo ng 1 oras para mas maraming lakas sa maipon. Anong hinahanap mo sa paligid, tol? Pinakikiramdaman ko lang yung buong palibot. Nahihiwagaan ako sa bundok na ito kanina pa. Tungkol sa pag-aamok ko kanina, Trevor. Kitang-kita ko siya ng 2 mata ko. Rebelde. Ewan ko, tol. Pero, nakainkwentro ka na ba ng isang rebelde na pulang-pula yung mga mata? Tapos bigla na lang nawawala? Troop, halika kayo dito. Nasa tamang landas tayo ng tinatahak, men. Maaaring yung mga natitirang mga sundalo ay malapit lamang sa lokasyon natin ngayon. As a reinforcement, kailangan natin silang mailigtas sa madaling oras. Sorry, sir. Pero babalik na ako sa ilog. Mamamatay ako dito sa takot. Nandiyan lang sila sa paligid. Kakatayin nila tayong lahat dito sa bundok na ito. Sir, nakita ko siya, sir. Nakita ko siya. Bumalik na tayo. Walang hiya. Pakalmayin mo ang sarili mo. Alonso! Tandaan mo, sundalo ka. Huwag mong ipahiya ang reputasyon ng pagkasundalo mo, Ismael!
mabaging langit, maawa po kayo sa amin. Pakiusap po, iligtas niyo kami. Maawa po kayo. Men! Ceasefire! Walang magpapaputok! Bakit nag-ceasefire? Walang iya. Hindi po ako kalaban. Hindi rin po ako rebelde. Tulad ng iniisip nyo. Ako si Apyong. Daanan ang lugar namin ng mga rebeldeng grupo. Tulad ng MILF at Abu Sayyaf. Minsan may napapadpad ding mga NPA kaya kadalasan sa amin na pagkakamalang rebelde. Kahit na wala naman kaming mga armas. Wala kayong dapat ipag-alala. Tahimik ang pamumuhay namin dito. Hali kayo. Trevor, di ba 5 po tayo? Nasaan sina Antoinette iba pa? Hindi ko rin alam. Hindi ko rin alam, Russell. Talaga bang tama itong operation na pinasok natin?
23 na lang kaming natitira. May nawawala na naman. Russell, may nawawalang kasama natin. Tingnan nyo. Umiinit at kumukulo to. Ibig sabihin, may aswang dito. May mga nakita ba kayo mga militar dito sa bundok? O di kaya nakarinig kayo ng mga putukan ng baril? Wala kaming narinig na bakbakan ng mga militar sa gubat. Maski isang putok na baril ay wala kaming narinig. Gaya nga ng sabi ko kanina, tahimik ang aming lugar. Baka nagkakamali lamang kayo ng napasukang bundok o lugar, iho. Pero hindi kami pwedeng magkamali sa coordinates namin eh. Tama ang lokasyon ng aming napasukan dito sa Zamboanga. At hindi maaaring magkamali ang report ng AFP. Buhay ang nakasalalay dito. Mga piyong, makipagtulungan po kayo sa amin. Sakaling may makita man kayo mga rebelding grupo na may daladalang bihag na militar, agad niyong isumbong sa pangkat namin. Cuevas! Cuevas! Psst! Psst! Tol? Wag kang titingala. Marami silang nakamasid sa atin sa mga itaas. Nakakapangilabot ang tagbong yon. Papaano naman nila maaakit ang ganoong klaseng kahoy na napakataas? Umalis na lang tayo dito, Trevor. Ito yung sinasabi sa akin ni Lolo na yung bundok na ito, pinamumugaran ng mga aswang. Sabihin mo kay Lieutenant, lisanin na lamang natin tong lugar na to. Paano naman yung operation? Sa mga oras na to, Tol, hindi na importante yung tungkol sa misyon. Kita mo naman sa paligid na hindi ordinaryong mga tao yung nandito sa baryo na to eh.
Lahat sila dito. Mga aswang. Mama! Papa! Ayoko na dito! Ma'am! Ismael, Anthony, nasaan kayo? Dalawang araw ka nang nakakulong. Kasama pa yung mga nakikita mong natira. Mamang hindi mo pa nakikita, malamang inisa-isa na yung mga yon. Inisa-isa? Hindi mga rebelde ang nakalaban ng unang pangkat nyo na nagawi dito. Hindi kami ang nakaharap ng mga tropa nyong nalagas na pinuntahan nyo para iligtas. Isa kang rebelde? Oo. Pero katulad nyo, biktima lamang din kami ng mga angkan ng matandang kasama nyo. Si Mang Apyong? Ay, swerte yung dalawang nakatakas. Kung nakuha nyo ang mga yun, nakahanap sila ng pagkakataon. Pero kung hahanapin nyo yung ibang mga kasamahan nila, pati na mga kasamahan ko, wala. Ginawa lamang silang mga hapunan ng mga hayop na yan. At ngayong gabi, kukuha naman sila ng makakain dito sa isa sa mga kulungan natin. Lieutenant! Lieutenant Ramirez!
Akala ko ay tapos na ang lahat. Akala ko ay hihintayin ko na lamang na lumapit sa hawla namin ang mga hayop na yon. Nahantayin mangyari sa amin ang nangyari sa mga kasamahan ko. Pero syempre, kung nangyari yon, wala ako ngayon para magkwento. Kung hindi ako nakaligtas, di ba? Kakainin mo rin ba kami tulad ng mga kasamahan namin? Naku, hindi po. Hindi pa ako ganap na aswang. Kumakain lang ako ng mga hilaw na hayop. Kung magiging aswang man ako pagdating ng araw, hindi ako magiging katulad nila. Pwede mo ba kaming tulungan dito? Sa palagay ko, hindi ka naman talaga masama tulad nila eh. Magagalit po si tatay eh. Nagmamakaawa ako sa'yo. Tulungan mo kami. Tatanawin ko sa'yo na malaking utang na loob yung gabing to. Dalian niyo lamang po habang kumakain pa sila. Sundin niyo lang yung bugso ng hangin para marating niyo yung sapa. Swerte niyo kung maabutan niyo yung ilog na hindi malakas yung agos. Kung hindi, mahihirapan kayong tawirin yun. Basta, dalian mo lang na iligtas yung mga kasamahan mo bago pa sila matapos kumain. Baka mahuli pang lahat. Ako na yung kakalag sa ibang kasama natin. Kayo na yung kumuha ng mga armas. Tara na, umalis na tayo dito. Magkanya-kanya na tayo ng takbo. Hindi pwede. Si Omar, si Kaimil, kinukuha nila yung baril. Tsaka may iba pa tayong dapat tulungan. Masasabi kong 11 na lamang kami ang natitira sa kabundukan. At para makaalis kami ng buhay sa mga kamay ng aswang, ay kailangan muna namin sa ngayong magkaisa. Kahit na magkaiba kami ng grupo at paniniwala, mapasundalo man o rebelde. Pinilit kong ilabas si Val sa kanyang hawla pero wala na ito sa katinuan. At hindi na ito umiimik nang kausapin ko.
wala kaming mga nakuhang magasin. Kaya kailangang tipirin ang bala kung sakaling magkabakbakan. Tumakbo kaming lahat ng walang paguran. Kahit nangangatog na ang mga tuhod namin nun, pinipilit pa rin namin na labanan ang takot na nararamdaman. Lalo na't kahit papano'y may mga baril kami. Pero gayon pa man, hindi kami nagpakumpiyansa. Magbilang tayo. Baka may mga nawawala sa kasamahan natin. Bumilang una si Cuevas, tsaka si Omar. Kasunod ay si Ka Emil hanggang sa umabot ng 10. Kaya masasabi kong walang nawawala sa amin na kasamahan. Nang walang ano-ano eh. Magbilang ulit tayo. Bumilang si Ka Emil hanggang sa natapos ito. Imbis na 10 ang dapat kong marinig na bilang, naging 9 na lamang kami. May nawawala. Isa na doon si Anthony, nakasama ko lamang kanina sa pagtakbo. Diretso lang! Diretso lang! Sa puntong yun ay parang hindi ako nakaramdam ng pagod dahil sa nervyos. Alam kong ganon din ang mga kasama ko. Hindi ko rin alintana ang mga sugat sa katawan ko. Tinipid ko ang mga bala sa baril at hindi ako basta-basta nagpapaputok. Malapit na tayo. Huwag na tayong lumiko pa. Maniwala kayo sa akin. Kabisado ko ang mga ingay sa tagal ko sa gubat.
Malakas ang agos ng tubig. Mag-iingat kayo na huwag matangay. Wala na tayong ibang magagawa. Tumawid tayo! Tumawid! Trevor! Trevor! Ah! Trevor! Tumakas ka na! Kung tatakbo man ako, baliwala rin dahil nakaharang na sa dadaanan ko ang mga aswang. Nang buksan ko ulit ang mga mata ko, nakarinig na ako sa hindi kalayuan ng isang padasal galing sa isang moske. Nagpakilala sa akin ang dalawang mag-asawang Muslim na si Duela at si Ali Abdul. Tinulungan naman ako ng mga sundalong Muslim na kung tawagin ay Moro. Wala akong malay ng isang araw. Nagpasya naman si Ali Abdul na isa sa mga kasapi ng Moro na kunin ang katawan ko para alagaan nila bilang pagbibigay kawang gawa sa kapwa-tao. Ayon pa kay Ali, kahapon pa lamang ay may naghahanap na sa pangkat namin ng mga militar sa lungsod. Galing daw sila sa command office ng Zamboanga City. Pero minabuti ni na Abdul Ali na papagpahingayin muna ang katawan ko pansamantala. Pinareport ako sa higher office ng AFP para ikwento ang tungkol sa nangyari sa aming team. Sinalaysay ko lahat ng tagpo kung paano ako nakaligtas sa pangil ng mga aswang na gusto akong katayin. Wala na rin akong nabalitaan kay Omar pagkatapos ng pangyayaring matangay siya ng malakas na tubig sa ilog. Minabuti ng mga opisyal ng AFP na huwag nang i-publicize ang kwento ko dahil tiyak hindi lahat ng mga tao maniniwala sa akin. Pero ginawaran pa rin ako ng Medal of Honor ng General bilang pagpapakita ng katapangan.
Makalipas ang ilang araw ay naisipan ko na rin na magretiro sa pagkasundalo o militar. Hanggang sa nakapag-asawa ko ng isang dalaga na balik Islam at naging ganap rin akong Muslim kalaunan. Namuhay kami ng asawa ko ng payapa. Nagkaroon na rin ako ng mga anak. Pero kahit ilang taon na ang nakalipas ay hindi ko pa rin malilimutan ang mga nakakahindik balahibo na nangyari noon. Kaya palagi kong pinapayuhan ng mga anak ko na kung sakaling magsusundalo man sila, ay maiging magdala silang panlaban sa mga aswang. At kung may operation man sila sa mga kabundukan, ay huwag basta-basta magtitiwala sa mga taga-baryo.